Magandang oras mga ka-art lover, mga kababayan. Marami ang nagtanong kung ano nga ba ang talagang kahulugan ng salitang pastoral sa Biblia. Kasi ginagamit ito ni Kibuloy sa kanyang Kojic Kingdom. Ang pastoral na word ay ibig sabihin magagandang babae sa innermost circle na pwedeng maging kalaplapan ni Kibuloy. Kaya ito, pakinggan muna natin galing mismo sa bibig ni Arlen Stone, isang innermost circle member ng Kojic ni Kibuloy. Narito ang video, ating panoorin. Kanyang mga pastoral, lalo na si Stephanie Ibarra at ang kanyang kapatid na si Ruth. Sa YouTube channel ni Arlene, ay in-interview siya sa isang kilalang abogado sa Pilipinas at content creator dito sa kanyang kapatid na si Ruth. Alright, magandang oras mga ka-art lover, magandang buhay sa lahat ng ating mga kababayang Filipino na nanonood ngayon. Merong katanungan ang karamihan ng ating mga commentators na ano nga ba talaga ang kahulugan ng pastoral sa religion or sa relihiyon or sa Biblia. Dahil kakaiba ang kahulugan ng pastoral sa KOJC Kingdom Nation ni Kibuloy. Kaya ito na naman, tinitwist na naman niya ang salitang pastoral. Kaya atin na pakinggan mismo sa bibig ni Arlen Stone, isang dating pastoral ni Kibuloy sa Kojic Kingdom Nation. Narito ang video. Sa YouTube Speaking of the functions na rin, ano ho ba yung function talaga ng isang pastoral? Sila yung may mga physical and sexual relationship with Kibuloy. Pwede lang yung tawagin mga pastoral ay yung mga babae na para lang talaga sa kanya. Yung inialay, yung kaluluwa, espiritu at katawan. Ganun pala yun. Ang pastoral ay yung babaeng nasa innermost circle, nagsisilbi kay Kibuloy, nagmamasahe, pinapaliguan pa nga si Kibuloy niyan. Tapos ialay yung katawan physically at spiritually sa Diyos Ama through Diyos Anak na si Kibuloy. Kaya bago daw makarating sa Diyos Ama ay dapat makipaglaplapan kay Kibuloy. Yan ang innermost pastoral. Ang mga babae diyan ay magaganda, pinipili kasi yan. At kapag innermost pastoral, siguro malalaki ang sweldo niyan kasi wala nang pumapalag diyan. Maliban dito kay Arlen Stone, ay nakaano na kasi ito, iskapo. Kaya maganda na ang buhay nito. Pero yung meron siyang kapatid na naiwan sa KOJC, hindi mga kalabas dahil natatakot sa mga banta ni Kibuloy. Dito sa huling parte ng video, maririnig nyo na nagbabanta si Kibuloy. Binibrainwash niya ang kanyang mga innermost circle. Umiiyak pa nga yung mga babae doon. Dahil tinatakot niya na wala talagang makakatalikod kapag nakakapasok ka na sa innermost circle. Walang makakalabas. Kasi habulin ng angel of death. Kaya yan ang pangtakot ni Kibuloy. Patuloy tayo sa ating video courtesy ni Attorney Libayan at sa isa pang ka-vlogger natin sa YouTube. Sa kanya. dagdag pa ni Arlene Stone na ang mga pastoral daw, lalo na pag magaganda at merong itsura, katulad ni Stephanie Ibarra, dapat ay ialay nila ang kanilang katawan kay Kibuloy, sexual relationship, kasi meron daw revelasyon ang Diyos kay Kibuloy na ang pwedeng tawagin niyang pastoral, na para sa kanya na kayang ibigay or ialay ang kanilang espiritu at katawan. Meron pa siyang ibinunyag sa isa pang video ni Arlen Stone na yung mga magagandang batang babae na membro nila or bagong recruit ng mga kasamahan ni Kibuloy ay iniispatan na nila ito at binabantayan para gawing pastoral at ialay kay Kibuloy pagkatapos daw ng unang menstruation ng mga batang babae sa KOJC. Pagka malapit na po yung menstruation, inomonitor na po yan. Meron ng schedule yan kung kailan yan maging pastor duty. Kasi bata, wala naman yan sa pag-iisip nila. Imagine, 11 years old, 12 years old. Wala yan sa pag-iisip nila kasi at the same time, they trusted Kibuloy. Kaya nga merong training na kailangan maging malapit na muna sila kay Kibuloy. Pinapaligo na po nila yon. Binibigyan ng certain shampoo tsaka conditioner na gusto ni Kibuloy yung amoy. At saka gamit ng
tawag nito, ang Victoria's Secret na kulon. Yan nga yung sinabi ng isang Ukrainian na batang-bata pa na ganyan, pinapaliguan, pinapabanguhan ng paboritong perfume ni Kibuloy bago ialay doon sa kwarto niya. Kaya napakaraming kwarto si Kibuloy, merong kwartong malaki, na sa loob niya ay meron namang kwartong maliit at doon niya gagawin itong laplapan niya. Kaya grabe talaga na revelasyon ito. Ngayon magtaka tayo, bakit ang mga taga Kojik Kingdom ay hindi naniniwala sa mga sinasabi ni Arlene na alam naman nila na totoo. Kasi nabubulag sila, hindi lang yan, natatakot sila sa the angel of death ni Kibuloy. Pero sa ngayon ay nabubuwag na yan, ng angel of death na yan, kasi sinusundan na yan ng PNP ngayon. Kaya wag na kayong matakot, pwede na kayong lumabas dyan. Magbagong buhay at sumamba sa totoong Diyos. O, sinasabihan ko na handa ka na pag-ialay mo ang sarili mo para sa ama sa pamamagitan ng anak. Hindi naman alam ng bata kung anong ibig sabihin nun. Nakakakilabot talaga pakinggan ang mga allegations na ito kay Kibuloy. Talaga. Ina-isolate daw itong mga pastoral na babae sa isang lugar ng KOJC at pinagbawalan daw silang magsalita, magtanong sa ibang kasamahan nila kapag ginalaw sila ni Pastor Kibuloy dahil kapag sila daw ay magsalita o magtanong man lang ay parurusahan sila agad. Kasi isipin niyo ho, no? Libre lahat, tapos Libre lahat, oo. walang Hindi- babayaran, walang health benefits, pakainin mo lang, tapos may trabahador ka na. That's like slavery. Wala na ho yan eh. Tinanong muli ni Attorney Libayan si Arlene Stone kung ilang taon siya naging kaanib ni Kibuloy sa KOJC. Ang sagot niya, 15 anyos pa lang daw siya, ay naging membro na siya nito. Nagtagal ay naging pastoral siya tulad ng kanyang kapatid, na hanggang ngayon ay membro pa rin ng KOJC. Ayan, totoo yan. Itong kapatid niya ay nagpalabas ng kontra na kay Arlene Stone. Sinabi ng kapatid niya na sinungaling si Arlene Stone kasi nasa loob pa ng yung kapatid niya. Siyempre takot yun na magsabi ng totoo. At hindi lang yan, baka sinabihan siya talaga ni pastor na patigilin mo yung bunganga ni Arlene Stone kasi masisira tayo dito. At kung hindi mo yan patitigilin, ay lagot kayo sa angel of death. Yan kasi ang palaging yung angel of death na yan. Kaya grabe talaga na ito. Kaya magtaka tayo kahit dito sa aking mga vlog ay marami pa rin nagagalit na KOJC member. Sarado pa rin yung kanilang mga mata. Akala talaga nila si Kibuloy ang Diyos. Grabe naman. Magsimba naman kayo sa mga simbahan. Welcome naman kayo sa Catholic Church, sa mga Pentecostal Church, kahit sa saang Christian Church ay magsimba kayo doon. At makikita nyo, walang katulad si Kibuloy, hindi yun nanghihingi doon ng mga pera. At hindi kayo papagtrabahuin hindi kayong gawing tindera sa kalsada para lamang mag-abuloy sa kanya. Kaya buksan nyo na ang inyong mga mata and live life to the fullest. At yung income nyo ay para sa pamilya nyo, hindi para sa Diyos-Diyosang. Si Kibulok na ayan, kung Diyos pa yan, dapat makalabas yan sa silda, di ba? Kung Diyos yan, dapat may milagrong gagawin siya. Naniwala naman kayo doon sa stop niya ng lindol. Siyempre ang lindol, 3 seconds lang yan, i-stop talaga yan. Ang ulan ay stop din yan, 1 oras, kaya pwedeng ma-predict yan. Tapos doon, naniniwala kaagad kayo na Diyos si Kibuloy. Kung Diyos yan, dapat bukas na bukas, makakalabas na siya or mamaya sa kanyang bilangguan. Kung Diyos yan, ay tatagos yung katawan niya sa makapal na konkreto na dingding ng silda. Okay, so ito, malapit na tayong matapos. Merong grabe, karumal-dumal na voice recording dito na na-record ni Arlene Stone habang naroon pa siya sa KOJC Kingdom. Noong nandun pa siya, ay sikretong na-record niya itong pananakot ni Kibuloy sa kanyang mga innermost circle. Kasama pa nga doon na umiiyak si Stephanie Ibarra. Ito mamaya, maririnig nyo to. Sa isa pang video ni Arlene Stone na meron siyang ibinunyag na audio recording ni Kibuloy Ito yan. kung paano niya binrainwash ang mga pastoral. Ang makagamit sa inyo ang anak lang.
Walay lain, mo na ikabubuto niya. Ikaw, pani, ay number one niya. Pag gilapas ni mo, imong gilapastanan ang balaod. At yun kang ulay ko kaluoy, pinagi sa duha o tulo ka saksi. Ayun, narinig niyo yun, pat yun tamo. Meaning, papatayin niya. Tinatakot niya through the angel of death. Ito, balikan natin. Yung sinabi niya, pakinggan nyo. Gilapastanan ang balaod. At yun kang ulay ko kaluoy, pinagi sa duha o tulo ka saksi. Nabingwit na satanas dre. Gapakita sila sa inyo sa internet, malipayon sila, no? Ganong gapakita pa man sila diyang malipayon sila. Kay dili sila malipayon. Kato sila, gukuro na ko to. Abinlag, tapos na po sa ila. Itong kanyang mga sinasabi na malipayon ay yung nakalabas na mga babae diyan sa innermost circle na nag-asawa na at maligaya na ngayon. Sabi niya hindi daw maligaya kasi wala sa kanyang puder. Lumabas daw, hindi maligaya. Kaplastikan lang daw yung kaligayahan sa labas. Yun ang mali. Kasi kung kayo nasa innermost circle at makalabas na kayo, makapunta kayo ng abroad, wala namang habol na sa inyo ngayon. Wala nang kapangyarihan yung Diyos nyo. Ay magbagong buhay na kayo. At magtrabaho kayo ayon sa gusto nyo. At mahalin nyo ang inyong pamilya, yun ang inyong pagsilbihan, yun ang bibigyan nyo ng pera, yung inyong mga anak, yung inyong mga asawa. Hindi yung Diyos-Diyosan yung si Kibuloy na siya lang yumayaman. And then yung trabaho nyo, yung pera nyo, yung income nyo ay binibigay niya sa mga innermost circle ng mga babae niya. Alam nyo, yung pinakaunang batch ng innermost circle, yung ang namamahala ng QGC. At sila yung may mga mansyon, may mga bahay, may mga sasakyan na magaganda. Kaya nga 4 sa mga innermost circle niya na babae ay nakukulong ngayon dahil wanted din sa USA at mayroong patong sa ulo na 1 million pesos nang mahuli. Si Kibuloy naman ay 10 million. Kaya totoong may mga charges talaga ang mga ito. Malalaman natin yan, November 5 ay mayroong kaso doon sa Amerika. Doon gagawin ng paglilitis niyan kasama si Kibuloy at yung 4 niya na alipores. Kaya watch out mga cart lover. November 5, Amerika, doon na yan nilitisin siya. Kaya tahimik na tahimik ngayon ang Pilipinas tungkol kay Kibuloy kasi ang plano ipapadala talaga yan sa Amerika. Doon ka na mag-perform ng milagro mo. Pahintuin mo yung eroplano at mag-invisible ka, lumipad ka. Parang yung yung napanood natin ng mga X-Men, ba? Magneto type, lilitaw sa alapaap, ganyan, na miracle ang gagawin para maniwala ang mga tao na ikaw ay Diyos. O kaya, magpapako ka sa krus, andin mamatay ka, andin mabubuhay muli, resurrection, lilipad ka sa ulap, yan, maniniwala ako na ikaw ay Diyos. Pabayaron ko sila tanan. Kay naiutang sila sa ministry nako, naiutang sila sa kingdom. Mubayad to sila madali, madugay. Okay, balikan natin, bayad daw Yung mga lumabas daw ay magbayad pa. Wala ngang utang kasi sila yung nagbibigay ng pera. Tapos ngayon na huminto sila sa pagbigay, ibig sabihin, may utang na. Grabe na panluluko. Tapos sila, pabayaron ko sila tanan. Kay naiutang sila sa ministry nako, naiutang sila sa kingdom. Mubayad to sila madali, madugay. It will take 5 years, it will take 10 years. It does not matter. Basta nakatutok sa ilang angel of death. Ayan. When the opportunity presents itself, patay sila. Ayan yung angel of death. Kailan nakapastoral ang naigo nga tapad sa kuwa? Kaya pa ninyo. Di man niya ko mapasakitan, membro-membro lang. Pagka nakig-contact kag lalaki diha, nakig-sex ka na sa iya. Yatag mo na mong kaugalingon sa iya. Pag sa internet, I love you ka na, yatag mo na mong kaugalingon sa iya. Dato ko, nagsali ko sa imo, yatag na kong gugman ako sa imo, gitraidor ko nimo. Driver, gitraidor ko nimo. Dito ang pinaringgan niya ay si Stephanie. Si Stephanie Ibarra. Dalawa yun, magkapatid yun, Ruth Ibarra at Stephanie. Ay nandyan pa rin sila sa Kojic Kingdom Nation ngayon. Ngayon, kung imbestigahan yan, ay siguradong mayroong mansyon yang si Stephanie Ibarra. Siguradong mayaman yan.
Kasi yan ang first love ni Kibuloy sa lahat ng innermost circle. Yan ang kanyang pinakamamahal, si Stephanie Ibarra. Kaya palagi niyang na-mention dito sa recording na ito ang pangalan na Paning. Okay, tapusin na natin ng video. Usay akong buhaton. Dato ko, para mabawi akong dungo, usay akong buhaton. Ikaw ug ang driver, patyunta ka. Siguraduho na ako mamatay mong duha. Dito pa ako makabawi sa akong dungo. Mabita ang Muslim, dunay honor killing. Dili na mo katalikodan ng ministry. Hindi mo mga matay. Pero yung pagtuo, pwede mo matalikod. Ginana kay gusto ninyo matalikod. Sulod daw mo PA, be. Bisang kadre ka lang, sulod ka PA. Pagka naka-lecture na kapila sa ilaha, di ka nakagawas. Hinala ko ang iyong weakness sa lalaki. Ilabay ninyo na kay di na nakabubutol sa mahan. Kaya gi mo na mong pastoral para sa anak lang mo. Ayan, narinig niyo yun? Anak lang mo, paulit-ulit yan eh. Na ginawa kayong pastoral para sa anak. Ang ibig sabihin ng anak ay siya yan. Ang, ano ba yan? Ang prodigal son ba yan? O appointed? Appointed son pala at anointed. Ngayon, very disappointed son. Son of Diablo. Okay, kaya na-mention niya, pumapatay pala siya gamit ng kanyang mga angel of death. Dapat nga imbestigahan yan eh. Kasi yung mga nawawalang mga innermost circle dyan at mga pamilya na nawawala, eh baka tinudas talaga nito. Itong ano na to, ay naku. Kaya instant karma, 20 times karma itong dumating sa kanya ngayon. Sigurado hindi ito makakalabas. Kung lalabas man yan ay sobrang tanda na, hindi na yan aabot ng edad na ano eh, na 80. Kasi stress na siya eh. Ngayon siya ay 74 na. So meron na lang 6 na taon para magiging 80 anyos. Hinala ko ang iyong weakness sa lalaki. Ilabay ninyo na kay di na nakabubutol sa mahan. Kaya gi mo na mong pastoral para sa anak lang mo. Ayan. Patong-patong na ang mga sinampang kaso ni Pastor Kibuloy dahil isa-isa nang lumantad ang mga nabiktima nito, pati na rin ang mga tinuturing niyang Angel Death Squad ay bumaliktad na sa kanya, sabi ni Arlene Stone sa Ayan, lahat ay nagbaliktaran na. Kaya bumaliktad na rin kayo, mga kapatid dyan sa Kojic Kingdom Nation. Kasi wala na yung Diyos nyo eh. Ay pinarusahan na ng totoong Diyos. Hanggang sa muli, kung kayo'y pag-subscribe na sa channel, maraming salamat. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi kayong updated. Hanggang sa muli, God bless the Philippines and God bless the people.